Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay may pangangailangan. At tayo ding lahat ay may mahirap na pinagdadaanan. Pero ang mabuting balita, may kailangan ka man o may kailangan kang grasya sa gitna ng iyong problema, ang ating Panginoong Jesucristo ang magpupuno sa atin. Sa Ebanghelyo, maririnig natin na sino man ang tumanggap sa Kanya, mabubusog at hindi na mauuhaw. At pinapahayag din ng ating Panginoon, ang lahat na ibibigay ng Diyos Ama sa Kanya, hindi niya itataboy, hindi sila mawawala. Pagtatanggol ng ating Panginoon. At pagkakalooban niya, hindi lang buhay, kundi buhay na magpasawalang hanggan. Kaya naman tayo magpuri at magpasalamat na agad sa Diyos. Dahil bago pa tayo manalangin, sinasagot na tayo ng Diyos. Ang tanong, ikaw ba ay nananalig? Ikaw ba ay naniniwala? Aminin natin, maraming pagkakataon na kung saan tayo humiling, tayo nagdasal, pero tayo'y nanatili pa rin nagdududa at mahina ang ating pananampalataya. Sa mga pagkakataon ng ating pagkakamali, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, idulot mong ikaw ang makapiling ng iyong angkan at loobin mo sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala,
Sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalakit maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupay ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Alleluia, 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 alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin, ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon man hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino man lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga binibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakakita at mananalig sa anak ay magkakaroon ng buhay
na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. I just want to share with you this very beautiful quote that I've read. It goes, "Every tree is losing a leaf, and yet not one of them is worried." Ganda po, no? Lahat naman po ng puno, nawawalan ng dahon. Pero wala pong puno ang nag-aalala, ang nalulungkot dahil nawawalan siya ng dahon. Kapatid, ang tanong, ano ang nawawala sa'yo ngayon? Nawawalan ka na ba ng gana para mabuhay? Nawalan ka ba ng minamahal dahil iniwan ka, pinagpalit ka sa iba, o baka namatayan ka? Nawalan ka ba ng pera dahil kasalanan mo din? Sumugal ka, nagbisyo ka. O baka nalugi ka sa business. Baka nawalan ka ng pera dahil niloko ka ng ibang tao. Nawalan ka ba ng trabaho dahil sa gerang ito? Nawalan ka ba ng oportunidad o ng pangarap? Pero ang tanong, bakit ka nag-aalala? Kung parte ng ating buhay talaga yung may mawawala sa'yo, bakit ka nangangamba? Why are you worried? Why are you distressed in your losing? Meron pong dalawang dahilan para hindi po tayo mag-alala kung tayo man ay nawawalan. And I want you to remember this so that you may remain peaceful in your losing. Una po, sa bawat pagkawala, may kapalit namang pagpapala. Sa unang pagbasa, balikan po natin sa Gawa ng mga Apostol. Nakita naman po natin kung paano inusig, pinahirapan ang mga unang Kristiyano. There was this severe persecution of the first Christians. Hinuli daw po sila, pinahirapan sila, pinatay sila. Kung sigurong sa ating nangyari yon, baka yung iba sa atin magreklamo, sabihin, "Lord, nasaan ka? Panginoon, bakit pinapabayaan mo kami?" Pero pansinin niyo po, habang merong nawawala, meron namang bagong nangyari. Habang daw inuusig ang ating simbahan noong unang panahon, lalo namang kumalat ang pananampalataya natin. Habang merong pong umiiyak, merong mga pinagaling. Habang merong nasisira, may himala na nabuo. Narinig po natin, si San Felipe sa gitna daw po ng kaguluhan, siya'y nagpatuloy na nangaral tungkol sa ating pananampalataya. Napalakad niya muli yung mga lumpo at napalayas niya yung mga ibang masasamang espiritu. Hindi po tumigil ang Diyos sa pagbibigay ng kanyang biyaya kahit na pinapahirapan ang mga membro ng ating simbahan. Mga kapatid, tandaan niyo po yan. The moment a leaf falls, a new bud begins to grow. Oo, merong mahuhulog, merong mawawala sa mga dahon ng puno. Pero patuloy pa rin itong lalago. Patuloy pa rin itong tutubo. Hindi natin magagawa na bago ang ating bahay. Kaya nga, pansinin niyo po, pag gumagawa ka ng bagong bahay, kailangan na sirain mo muna yung luma. Hindi po ba? Kaya, palagi niyo pong tandaan, kapag merong nawawala sa buhay mo, hindi ibig sabihin, ito'y katapusan na ng kwento mo. Meron mang nasisira, pero meron pa ring sinisimulang bago ang Diyos. Amen? Pero ikalawa, tandaan niyo po ito. Ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa. Kaya huwag kang matakot sa iyong pagkawala. Dahil ang Diyos hindi tumitigil sa paglikha. Hindi siya tumitigil na kumikilos. Hindi tumitigil ang Panginoon sa pagbibigay ng kanyang biyaya. Maniwala ka. Nawalan ka ng pera, may paparating na grasya. Amen? Nalilito ka, may paparating na liwanag. Nalulungkot ka, may paparating
na kagalakan. May sakit ka ngayon, may paparating na kagalingan. Nadapa ka, nagkamali ka, may paparating na patawad at panibagong lakas. Pero ang tanong, may pananampalataya ka ba? Do you believe that God will do this for you? Kasi ang problema minsan, hindi naman po yung may nawawala sa ating buhay. Ang talagang problema natin ay yung nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Amen? Noong po mga 2024, ako po ay bumisita sa Cebu. Meron po kasi akong debosyon sa Santo Niño. Kaya kapag ako po ay nakakakita ng konting panahon na makakapagbakasyon ako, pupunta po ako sa Cebu para bisitahin ko po ang Senyor, ang Santo Niño. Habang nandun po ako, meron po mga ibang followers na balitaan po nila na ako'y nasa Cebu. At meron pong isang follower na nakipagkita po sa akin. At bigla-bigla, nag-share po siya. Pinapadasal po niya yung kanyang anak sa akin. Sabi niya, Father, yung anak ko po kasi may cyst sa ovary. Hindi po gumagaling. Lumalala po. Gumagrabe po. At bilang ama, ako po ay nag-aalala para sa kanya. Palagi naman po ako nagsaserve sa simbahan. Palagi po ako tumutulong, nagdodonate sa project ng parokya. Matulungin naman po ako sa mga nahihirapan. Pero siguro po, Father, dahil tao din ako, napatanong po ako sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, Panginoon, bakit kami pa? Bakit sa amin pa nangyari ito? Mabait naman ako. Wala naman po kaming sinasaktan na tao. Bakit po hinayaan niyo magkasakit yung aking anak? Alam niyo po, habang daw po siya'y nag-iisip ng ganito, nagdarasal, nagmamaneho po siya, nandun sa gitna ng traffic. Bigla daw po merong sumingit na isang malaking truck. Nabigla po itong ating follower kasi doon po sa likod ng truck, may nakasulat pagkalaki-laki. Alam niyo po kung ano yung quotation, yung nakasulat, sabi, "Nothing is impossible with God." Para daw pong kinakausap siya ng Panginoon, parang sinagot siya ng Diyos dun sa kanyang tanong. Hindi po sa pamamagitan ng boses, kundi sa pamamagitan ng paalaala. Kaya daw po, kumapit siya. Nanalig siya muli. Alam niyo po kung ano yung nangyari. Mga pagkatapos po ng ilang linggo, nagpa-check up po muli yung kanyang anak. Nabigla po mga doktor. Bakit? Wala na po yung cyst dun sa ovary. Nabigla po mga doktor, magaling na yung anak niya. Wow, God is good. Sobra-sobra. Mga kapatid, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos hindi nang iiwan kahit na ikaw ay nahihirapan. Kaya nga po sa susunod na merong mawala sa inyo, sa susunod na tila ba nararamdaman mo nasisira ang buhay mo, huwag kang agad magagalit. Huwag ka agad magrereklamo. Huwag ka agad mawawala ng pag-asa. Sa halip, sabihin mo at magdasal ka, hindi ako nag-aalala. Nagtitiwala ako sa Diyos dahil walang imposible sa Kanya. Tandaan niyo po mga kapatid, kahit minsan o madalas magulo sa ating buhay, maganda pa rin ang buhay. Mabuti pa rin ang Diyos. Don't ever forget that. No matter how difficult life is, no matter what evil or bad things you experience in this life, life remains beautiful and God is still good. Sobra-sobra. Kahit na may problema ka, may biyaya pa rin. Kahit na merong nawawala sa buhay mo, may ibibigay pa rin ang Diyos na mas maganda at mas bago. My dear friends, do not focus on what is falling in your life, but trust what God is growing in your life. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghahandog sa atin ng kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. At ating sabihin, Panginoon,
dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, bagitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Amang nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eucharistia na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus, pinakoy buhay laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos.
Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't anghel, kung wala akong pag-ibig, anong sesay ng aking tinig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili, kung walang pag-ibig, anong kabutihan nito sa ay pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nanananghili, nagmamakulit, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinaw, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatiling tapat kailan pa man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Normal lang po ang mawalan. Normal lang po ang masiraan. Normal lang po ang magkasakit. Normal lang ang mamatayan. Hindi naman lahat ng bagay sa ating buhay mananatili. Hindi naman lahat ng mga tao sa ating buhay ay parating nandyan. Pero bakit tayo umiiyak? Bakit tayo nalulungkot? Kasi ayaw natin bumitaw. Kasi inangkin natin ang mga tao, ang mga bagay, pera, kayamanan, karanasan sa ating buhay. Wala kang pagmamay-ari sa buhay na ito. Remember that. You do not owe anything in this life, but you owe everything to God. Kapag inangkin mo ang mga bagay, mga tao, ang pera, karanasan sa buhay mo, siyang ka nalulungkot kapag sila'y nawala. Lahat ng ito, ang buhay mo mismo, grasya, biyaya, regalo galing sa Diyos. Kaya, dumating man, mawala, okay lang sana sa'yo, pasalamat ka. Dahil tandaan mo, hindi sa'yo yan, galing sa Diyos yan. At anong paalaala sa atin para hindi tayo mag-alala kung meron man nawawala sa atin? Papalitan niya ng Diyos ng mas mabuti.
Pangalawa, palaging merong ginagawa na mas mabutit, mas maganda ang Diyos para sa iyo. Ang tanong, nananalig ka ba? Naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba sa Kanya? Kung hindi, kung naghihina ka, kung nagdududa ka pa, pagdasal natin, panalangin natin, Lord, increase my faith. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.